Good morning, brothers and sisters. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, saan man kayo naroon sa apat na sulok ng daigdig na ito. Kapag ito po ay dumaan sa inyong mga wall, ay samot dalangin ko, sumain niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Espiritu Santo. Sumain niyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Ayan po, bago po akong mag-umpisa, ako'y mananalangin po. Gracious God, we humble approach you today, acknowledging that it is only through your grace and guidance that we can stand before your people. Open our hearts and minds to receive your word and grant us the wisdom and charity to proclaim it faithfully. May our words be a reflection of your truth, and may your Spirit empower us to speak with boldness and love. We pray that your message will resonate in the heart of those gathered here, and that they will be transformed by the power of your name in Jesus. By the power of your word in Jesus' name, we ask. Amen. So, isang pagpalang umaga sa inyo, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Ang ihahatid ko po sa inyo na mabuting balita sa bidyong ito ay mga katangiang dapat nang itakwil ng mga taong nagnanais maging alagad ni Kristo Hesus. Ayan po. Dapat po natin itakwil yan. Unang-una na po dyan, yung lumang pamumuhay po natin, yung lumang pagkatao po natin, dapat po natin itakwil yan kung tayo po ay nagnanais na sumunod sa kalooban ng Panginoong Hesus. Ayan, sapagkat hindi po tayo makakasunod sa Kanya kung hindi po tayo magbabagong buhay, hindi po natin iiwan yung lumang pamumuhay natin. Kaya pagtakwil sa luma at dating pamumuhay at paanyaya sa banal na pamumuhay. Yan po yung topic natin ngayon. Pagtakwil sa lumang buhay at paanyaya sa banal na pamumuhay. Ayan po. Sapagkat alam naman po natin na marami po sa atin talagang lahat na hindi po nakakakilala sa kaharian ng Diyos. Hindi po porket nagdadasal po tayo, nananalangin po tayo, kilala po natin ang Panginoon, kilala po natin ang Diyos, ay masasabi na po natin na ligtas tayo. Hindi po. Kailangan po may mga bagay po tayo na dapat gawin, na dapat iwasan. Ayan po. Hindi po yan katulad ng mga bagay dito sa sanlibutan ito. Ayan po ay dapat nating gawin sapagkat hindi po tayo mapaghaharian ng Diyos kung hindi po natin iiwan yung lumang buhay natin. Ayan, pagtakwil sa luma at dating pamumuhay at paanyaya sa banal na pamumuhay. Ayan, para makasunod po tayo at talagang mapagharian tayo ng Diyos, kailangan po natin sundin kung ano po yung nais ng Panginoon. Sapagkat kala po natin porket nagdadasal tayo, may inaasahan na natin na tayo ay makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi po. Sapagkat sa aklat ng Mateo ay sinabi na po ng Panginoong Hesus, hindi ang lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kung hindi yaon lamang nagsisiganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Kita niyo mga kapatid, di ba? Hindi lahat makapapasok sa langit kung hindi yun lamang nagsisiganap sa kalooban ng aking amang nasa langit. So ano bang kalooban ng ama na nasa langit? Ang sabi nga niya doon sa lumang tipan, doon sa aklat ng Deuteronomio na magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ayan, yan po yung itinuro doon ni Moises doon sa mga Israelita noon na dapat
ang nagnanais na sumunod sa Panginoon ay dapat magpakabanal, sapagkat ang Panginoong Hesus ay banal, ang Panginoong Diyos Ama at ang Diyos Anak ay banal. So kung tayo po ay nagnanais na sumunod, ay di dapat din po tayong magpakabanal. Kung maalala po ninyo, kung may pangaral na po ito sa inyo, yung tungkol nga doon sa kasalan sa isang piging na inanyayahan ng may-ari yung talinghagang ito ng hari ang lahat ng nakita sa lansangan. Ngunit pagdating nung napuno na yung bulwagan ng pagdadausan ng piging, ay pinuntahan ng hari, may nakita siya doon na hindi nakadamit pangkasal. Kaya ang ginawa niya, pinatapon sa labas. Ganyan po ang mangyayari sa atin. Kapag tayo po ay hindi sumunod sa utos ng Panginoon, ay itatapon din po tayo sa labas pagdating ng oras ng piging. Actually, yung tinutukoy po dito na piging, yun po yung huling pag-iisang dibdib ng Panginoong Hesus at saka yung bagong Jerusalem na nagmumula sa langit. Ayan po. Kasi bababa po yan mula sa langit, buhat sa Diyos. At yun po, pagdating doon, huling araw na po yun, doon tayo papasok ngayon. At ang Panginoong Hesus ang ating magiging pastor doon. Ang Diyos Ama naman, siya yung magiging Diyos ng kalahat-lahatan. Ayan. Kaya kailangan po natin magpakabanal. Hindi po porket kilala natin ang Diyos, enough na para makapasok tayo sa kaharian ng langit. Hindi po. Nagkakamali po tayo. Sapagkat kailangan may mga bagay po tayo na dapat nating iwanan, iwaksi natin sa pamumuhay natin. Ayan po. So unang-una na ibabahagi ko po sa iyo ay puntahan po natin sa inyo. Ang sabi dito ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Ayan, bakit kanyo? Bakit tayo makikisama sa mga hindi nananampalataya? Of course, ikaw nagnanais ka na maging banal ka or makasunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, kung yung sasamahan mo naman, hindi naman nananampalataya, hahatakin ka nun pababa. Yun yung tinatawag na crab mentality. Yung ayaw ka na maging banal, ayaw ka kasi maraming i-offer si Satanas. Ayan yung kalaban natin dito na hindi natin nakikita. Akala lang natin normal lang yung mga kapatid natin na hindi nananampalataya. Akala natin normal lang na talagang siya yung humahatak. Hindi po, si Satanas po ang gumagawa niyan. Ang lahat ng bagay. Kaya ang kalaban po natin dito ay si Satanas, ang Diablo, ang masasamang espiritu. Ayan po kalaban natin dito. So tunghayan po natin dito sa aklat ng Ikalawang Korinto chapter 6, 14 hanggang 18. Ang sabi po dito ni Apostol San Pablo, ayan, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Ayan, tayo nasa liwanag tayo. Kung tayo po ay magnanais or tayo po ay naghahangad na makasunod sa Panginoong Hesus. So ibig sabihin, nasa liwanag na po tayo. Hindi na po pwede tayo hindi na tayo madadaig ng dilim. Kaya nga sabi dito ni Apostol San Pablo, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama sa mga di sumasampalataya? Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan, o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng nananampalataya sa di nananampalataya? O ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan ng mga pagano? Ayan po. Kasi siyempre kapag hindi pa nananampalataya sa Panginoong Hesus, ang templo po dito nila templo ng mga pagano. Alam na natin yun. Diba? Tuloy. Mga pagano. Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi.
Mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan. Ayan o. So kailangan nating gawin yan mga kapatid. Sapagkat kung hindi po natin gagawin yan, may kisalamuha pa rin po tayo sa mga hindi nananampalataya, mahahawa po tayo niyan eh. Halimbawa, ikaw puti, isasama ka doon sa multicolor. Kung halimbawa, kinula na lang, hindi pwedeng pagsamahin kasi mahawaan yung puti. So, ganyan din po tayo. Kung tayo po ay nagnanais na maging banal, umiwalay tayo sa mga hindi nananampalataya. Pero narito po ang ibig sabihin po niyan. Pakinggan natin sa aklat ng unang Korinto, chapter 5:9 hanggang 13. Ayan po. Chapter 5. Sa unang Korinto, chapter 5. Ayan po. Ang sabi po dito ni Apostol San Pablo, Sinabi ko sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Hindi mga paganong mapakiapid, sakim, magnanakaw, o sumasamba sa Diyos-Diyosan ang tinutukoy ko, sapagkat para sila'y maiwasan ay kailangan ninyong umalis sa sanlibutan ito. Ayan. So, hindi yung mga pagano. Kasi ang mga pagano po, kapag yan po ay iniwasan natin, natural na po sa kanila yan. Wala talagang kinikilalang Diyos yan. Wala kinikilalang Diyos ang mga pagano. Kaya bago natin maiwasan yan, mga paganong iyan, na mapakiapid, mahalay, kailangan nating umalis sa daigdig sa sanlibutan ito. Ayan, kailangan nating umalis sa sanlibutan ito. Kaya sabi dito, hindi mga paganong mapakiapid, sakim, magnanakaw, o sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang tinutukoy ko, sapagkat para sila'y maiwasan, ay kailangan ninyong umalis sa sanlibutan ito. Ito po ang tinutukoy dyan. Ang ibig sabihin doon sa binasa natin na huwag tayong makikisama doon sa mga walang pananampalataya, sapagkat iba po ang mga iniisip nito. Pakinggan po natin dito pa rin sa 11. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakisamahan ay ang nagsasabing Kristiyano siya, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, o nagnanakaw. Ni huwag kayong makikisalo sa gayong tao. Ayan po yung tinutukoy doon sa tinunghayan natin sa aklat ng ikalawang Korinto 6:14. Ito po ang ibig sabihin noon. Yung nagsasabing Kristiyano pero sakim, nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nagnanakaw. Ayan po yung mga tao na dapat nating iwasan, na kahit sa pagsalo sa pagkain ay huwag nating hangarin na makasalo sila. Sapagkat sa pag sinabi po nating Kristiyano, dapat hindi na po tayo gumagawa ng anumang nakapagpaparumi sa atin. Kaya nga po tayo tinawag na Kristiyano dahil kay Kristo. Tagasunod tayo kay Kristo. Nakikipag-isa tayo kay Kristo. Sinusunod natin ang kanyang mga utos. Kaya tinawag po tayong Kristiyano. Pero kung hindi tayo sumusunod, nag-a-assume tayo na Kristiyano tayo, yun daw yung wag natin pakikisamahan. Sabi ni Apostol San Pablo. Kasi hatakin po tayo niyan pababa. Kung nakita ninyo yung alimango or crab,
Pagka nasa bato yan, nakita ng kapwa niya alimango, aakyat din yan dun sa bato. Hahatakin yung ano niyan, yung mga galamay niya, hatakin pababa niyan. Hindi titigilan yan hanggat hindi babagsak doon sa kailaliman din. Ganyan po ang realidad ng sanlibutan. Crab mentality. Ayaw na umaangat, ayaw na umaakyat, ayaw na tumataas yung kanyang kapatid. Kaya yun yung mga tao na dapat nating iwasan. Yung nagsasabing Kristiyano sila. Ayan po, para sa kaalaman po natin, ako din nakikikristyano din ako noon eh. Kahit hindi ko pa alam eh. Proud na proud po ako noon eh. Pagka tinanong ka, anong reliyon mo? Kristiyano, Katoliko. Kasi yan yung mga tinuro sa atin ng magulang natin. Ngunit hindi pala ganon ang kalooban ng Diyos. Kapag sinabi mong Kristiyano ka, matik po yun na dapat sumusunod ka sa utos ng Panginoong Hesus. Sapagkat kaya nga tinawag na Kristiyano, sapagkat kay Kristo Hesus. Ngayon kung nakikiapid ka, nagnanakaw ka, mapaglasing ka, at nanglalait ka, ay hindi ka Kristiyano. Kaya yung sabi ni Apostol San Pablo, yan yung mga iwasan natin. Mga dapat nating itakwil na. Iturin na natin na pagano. Ayan. Kasi hindi Kristiyano yan. Although yun, lahat yata tayo ganyan. Assuming. Kristiyano ako. Kristiyano, hindi nga alam kung paano yung mga ginagawa sa Kristiyano eh. Ganyan din po ako noon eh, nung ako'y nasa sanlibutan pa. Kristiyano ako eh. Ganun lang. Hindi ko naman alam kung paano. Ano nga ba? Pero hindi ko rin naitanong sa sarili yan nung ako'y nasa sanlibutan pa. Bakit nga ba tinawag na Kristiyano tayo? Kasi naririnig ko lang minsan, pinangangaral ko nga Kristiyano, kayo mga Kristiyano. Pero ngayon, nung tinawag ako ng Panginoon, ayan po, nalaman ko, kaya sinishare ko rin po sa inyo para hindi masyadong maging mataas yung tingin natin sa sarili tungkol sa pagkilala sa Diyos. Ibig sabihin, hindi pala po natin kilala ang Diyos. Kasi yung Kristiyano nga lang, hindi natin alam. Ganyan po ako noon. Kristiyano. Pero yung mga gawa ng pagano at saka mga hintel. Ayan. So nagkaloko-loko na, nagkaligaw-ligaw na. Kaya nga dapat sabi ng ganon, kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman. Ayan. Dapat mawala na sa atin ang pitang makalaman. Kasi yan po yung naghahatid sa atin tungo sa pagkakasala, yung pita ng laman. Kasi kung anong inuudyok ng laman natin, yun yung gagawin natin eh. Kaya tinatawag na pita ng laman. Kasi makalaman nga po tayo. Wala pa sa atin ng Espiritu. Kapag tayo po ay pinagkalooban na ng Espiritu ng Diyos na nagmumula sa langit, yun po hindi na po tayo makalaman at hindi na po tayo makasanlibutan. Kaya dapat kung tayo po ay nagnanais na makasunod sa kalooban ng Panginoon, edi dapat itakwil na po natin yan kasi yan po yung magiging balakid, magiging hadlang sa pagsunod natin sa Panginoon. Sapagkat hahatakin tayo uli nan, kakalabitin tayo. Uy, maglasing tayo. Kakalabitin tayo niyan ni Satanas. Ay, hindi ka pwede dyan, nahihilain kanyang pababa. Ayan. Kaya dapat yan po yung itinatakwil natin, yung mga pitang makalaman. Pakinggan po natin, babasahin ko dito sa aklat ng Kolosas, chapter 3, verse 5 hanggang 10. Ayan. Para malaman po natin. Dapat itinatakwil po yan sa ng mga tao na nagnanais makasunod sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay banal, edi dapat din tayo magpakabanal. Ang Diyos ay banal, ay dapat tayong magpakabanal. Ayan, sa aklat ng Kolosas chapter 3,
verse 9. 5. Ayan, yan. Ayan, pakinggan po natin mga kapatid. Ang sabi dito ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ayan. Ayan po yung mga dapat natin itinatakwil na, yung mga bagay na iyan. Lalong-lalo na po yung pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kapagkat niloloko lang po natin ang sarili natin dyan eh. At tingnan natin, may ilong, hindi naman nakakahinga. May mata, hindi nakakikita. Diba? May tenga, hindi naman nakaririnig. May paa, ni hindi nakalalakad, papasanin mo pa, iuugoy-ugoy mo, may mata, hindi nakakakita. May bibig, hindi nakakakain. Well, ano nga asahan natin doon? Diba? Common sense na lang eh. Bakit mo pahalagahan yung bagay na ikaw pa yung pinahihirapan eh? Bukod pa dyan, kapag tayo nagpatuloy sa mga ganyan, maghihirap tayo habang panahon sa impyerno. Kapag hindi natin iniwasan ang mga bagay na yan, yung mga Diyos-Diyosan na yan. Common sense na lang kapatid, para hindi ka mahirapan. Tingnan mo, kung anong meron siya, ay kung anong meron ka, meron siya. But, nagagawa niya ba yung ginagawa mo? Hindi, di ba? Well, doon pa lamang dapat magising na tayo. Na hindi dapat tinatangkilik ang mga ganun. Sapagkat, ngayon pa nga nang pinapahirapan na tayo sa pagpasan, pag-ugoy-ugoy, sa pagbibihis sa Kanya, how much more kung pagpapatuloy tayo hanggang doon sa dulo ng daigdig, hanggang doon sa dulo ng buhay natin. Pahihirapan tayo kasi sa impyerno ang punta natin eh. Di ba? Kaya magising na po tayo mga kapatid. Ayan ang mga bagay na yan, itakwil natin yung mga ganyan. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Ayan no, di ba? Dahil sa mga bagay na iyan, napupuot ang Diyos. Dahil tayo'y lumalabag sa kanyang kalooban, sa kanyang nais, sa kanyang utos. Di ba? Be smart. Hindi yung, kaya nga dapat magising na po tayo sa pagkakatulog. Mahabang panahon na tayong nabulag sa mga ganyang gawain. Matatapos na lang ang daigdig na ito, hindi pa rin tayo nagigising. Hindi pa rin tayo nakakaunawa sa salita ng Diyos. Eh anong ihintayin natin? Kapahamakan, tuluyan na kapahamakan. Di ba? Kaya please mga kapatid, iligtas niyo yung sarili ninyo. Huwag ninyong tularan yung mga tao na ayaw magising. Gumising na kayo hanggat may pagkakataon pa tayong magbago. Baka dumating ang Panginoong Hesus na hindi pa tayo nakapaglilinis ng ating katawan. Kapatid, sayang. Sa impyerno ang bagsak natin. Sapagkat yung pamumuhay natin ito, maliban na baguhin natin, maliban na itakwil natin yung lumang buhay natin, hindi po tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Impyerno ang bagsak natin. Isayang lang. Nakilala mo rin lang naman ang Panginoon, di lubos-lubosin natin. Itakwil natin yung lumang buhay. Magbagong buhay tayo. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, at pagbalik loob sa Diyos. Ayan po yung nais natin, yung dapat nating gawin. Itakwil yung lumang buhay sapagkat yan po yung paksa natin. Pagtakwil sa lumang buhay at paanyaya sa banal na pamumuhay. Eh, hindi po tayo makapamumuhay ng banal kung yan po nasa buhay pa rin po natin. Yung lumang pamumuhay na iyan.
Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Revelation sa 22, chapter 22, mapalad ang taong naglilinis ng kanyang kasuotan. Ayan po yan, hindi po literal na kasuotan yan, kung hindi paglilinis ng ating pagkatao. Pagtakwil sa lumang buhay natin, pagtakwil sa lumang pagkatao natin, pagtakwil ng masasamang gawang ng pagkatao natin noon. Ngayon, mamuhay tayo ng panibago na nakaayon sa Panginoon. Mamaya po pupuntahan po natin yan. Yan po yung paanyaya sa atin ng Panginoong Hesus. Itakwil natin ang lumang buhay, itakwil natin ang lumang pagkatao, at mamuhay tayo ng bagong buhay na nakaugnay sa Panginoon. Ayan po layunin natin ngayon, ang layunin ng Panginoon, na magising na dapat tayo sa pagkakatulog. Tuloy. Noong una, nang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita. Ayan o, di ba? Namuhay na kayo eh. Namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Pero ngayon, nagising na dapat tayo. Kaya nga, sumunod, kung nagnanais po tayong makasunod sa Panginoong Hesus, ito po ang gawin natin, itakwil natin ang mga bagay na ito na nabanggit ko. Kapag hindi natin itinakwil yan, wala po kabuluhan yung ginagawa natin. Sayang yung pagod natin. Sayang yung pagdarasal natin. Akala natin pakikinggan tayo ng Panginoon. Hindi po. Maliban na ikaw ay magbalik loob sa Diyos, magsisi at talikdan ng mga kasalanan, hindi po tayo pakikinggan ng Diyos. Ano ang sabi ni Juan Bautista nung siya nagbabautismo? Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi at pagtalikod ninyo sa inyong mga kasalanan. Pero tinalikdan nga ba natin? Yun ang tanong. Di ba? Doon pa lang dapat alam na natin yan. I don't know, baka hindi pa natin napakinggan ang aral na ganito. Di ba? Yung pagbautismo lamang sa atin. Kaya mali po yung mga bata. Sorry sa mga gumagawa niyan ngayon. Sorry po. Nagkataon lang na talagang nadaanan ngayon ng Panginoon. Pasensya na po kayo. Yung sinasabi ng mga bata pa kailangan binyagan or bautismuhan, hindi naman kailangan. Sapagkat ang bata wala pang kasalanan iyan. Nag-generate lang ang kasalanan ng tao kapag tayo po ay nasa hustong gulang na. Kapag tayo ay nakakaalam na ng tama at mali. Ngayon, alam na natin ang tama at mali at ginagawa natin yung mga mali, doon po nag-generate ang kasalanan ng tao. Pero kung gumagawa ka ng matuwid, kahit hindi ka naman mabautismuhan Kasi nabautismuhan na tayo noon ni Juan Bautista. Nung nagbautismo si Juan Bautista noon, kasama na po tayo noon. Ayan, pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadya dyan. Talagang nais ng Panginoon na mamulat na kayo sa maling pamumuhay. Mamulat na tayo. Di ba? Kaya nga sabi, yan. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito. Galit, uot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at pagsisinungaling sa isa't isa. Ayan, isa pa yan, kasinungalingan. Alam nyo ba mga kapatid kung saan pupulutin ang mga sinungaling? Sa impyerno. Kasama ng mamamatay tao, mangkukulam, manggagaway, lahat yan. Mamaya po, pupuntahan po natin yan sa aklat ng Revelation. Pagsisinungaling, kunting bagay lang, magsisinungaling para makaligtas. Mali na yung kapatid, ipagtatanggol para maligtas. Ay hindi ba kasinungalingan?
Instead na turuan natin ng mabuti, ituwid natin yung kanyang pagkakamali, hindi kukonsintihin natin. Di ba? So anong nagawa natin kabutihan sa kapatid natin? Lalo lang natin ibinaon sa hukay. Lalo lang natin inilubog doon sa kumunoy. Sa pagtatanggol natin sa maling gawa, lalo lang natin nilubog. Kaya maging matalino po tayo. Hindi yung katalinuhan ng sanlibutan. Katalinuhan na nagmumula sa Diyos. Pagtatanggol sa mga nangangailangan. Yan po yung dapat natin gawin. Pagtakwil natin sa ating lumang buhay. Aralin po natin yung mga bagay na makalangit. Hindi po yung mga bagay sa sanlibutan ito. Sapagkat wala po tayong mapapala diyan. Ayan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. At nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Ayan po, dapat tayo patuloy na magbabago yan eh. Kapag nasimulan natin mga kapatid, yung pagbabagong buhay, kapag nasimulan natin itakwil yung lumang pagkatao natin, yung lumang pamumuhay natin, unti-unti po yan pong nangyari sa akin. Pati mga karamdaman, wala na, unti-unti nang nagladaho. Kasi hindi na makapanaig ang dyablo. Hindi na makapanaig ang kalaban. Yan po ang kalaban kapag tayo po ay nagnanais na sumunod sa Panginoon. Yan talagang matinding kalaban natin. Si Satanas. Kaya dapat iwasan na natin ang mga ganyan. Kaya nga, magbagong buhay na itakwil na natin yung lumang pagkatao. Ayan. Ayan, tingnan natin sa kasinungalingan. Tingnan natin sa aklat ng Efeso chapter 4. Ayan. Sa aklat ng Efeso chapter 4 verse 25 hanggang 29. Ang sabi dito, ayan. Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid. Sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala, agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Huwag ninyong hayaan ng pagkakataon ang dyablo. Ayan po, huwag nating hayaan ng pagkakataon ng dyablo. Huwag nating bigyan ng pagkakataon ito na makapaghari po sa buhay natin. Kaya po nating talunin ang dyablo sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Kung tayo po ay makikipag-isa sa Panginoong Hesus, wala na pong kapangyarihan yan sa Panginoong Hesus. Sapagkat tinalo na po ang pinuno niyan. Kaya nga inihulog po yan dito sa daigdig na ito Dito'y tinapon. Kaya naghihintay lang yan para pagkano kukulong yan ng 1,000 taon. Kapag yan kinulong ng 1,000 taon, hindi natin alam kung nakakulong na ngayon yan kasi. Pero ang nararamdaman natin ngayon ay talagang yung talagang yung kanyang pandaraya. Ayan, nakikita na po natin ngayon.
Kaya pagka ganyan, nandadaya at nag-uumpisang mandaya, ibig sabihin yan, baka hindi ko alam kung nakakulong na. Pero itinapon na yan. Ayan, sana ba? 25. Dahil dito, itakwil na ninyo 25 hanggang 29. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang pananalita. Sikapin lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. Ayan, upang pakinabangan ng makaririnig. Tayo po kasi mga kapatid na kumbaga nasanayan na po tayo kung ano na lang masalita natin, hindi na natin nintindi. Talagang ako talaga nung ako'y nasa sanlibutan pa mga kapatid, kapag ako nagsalita talaga tagos hanggang buto. Lalo na kapag ayaw ko talaga. Kasi galit po ako sa mga masasamang gawain. Mula pa nung pagkabata ko, talagang galit na po ako. Hindi po ako natutuwa sa masasamang gawa. Kaya pagka ako'y nagalit, talagang tagos hanggang buto. Masakit kay ka magsalita eh. Bakit? Kung ayaw mo magsalitaan, di wag kang gumawa ng masama. Wag kang gumawa ng kabulastugan. Marami po nagrereklamo sa akin yan noon eh. Masakit ka ikaw magsalita eh. Sagot ko naman sa kanila, magpakatuwid kayo kung ayaw nyo makarinig ng masakit na salita. Pero ngayon pala, bawal pala. So ngayon alam ko na, kaya hindi na ako nagsasalita ng masama. Ang Diyos na ang bahala doon. Ayan. Pero nung ako'y nasa sanlibutan pa, ay siya, ay tagos hanggang buto eh. Parang fried chicken. Nanunuot hanggang buto ang lasa. Ganyan po ako nung nasa sanlibutan pa ako kasi galit nga po ako sa mga gawang masama. Bata pa po ako, galit na talaga ako. Kaya pagka alam ko may gumagawa na kapwa bata ko, ay kamao kaagad. Ganyan po ako nung ako'y bata pa. Talagang dumadapo kaagad ang kamao ko sa mukha ng kapwa ko bata. Kasi galit po ako sa mga gumagawa ng masama. Lalo na yung mga nangaapi. Kinamumuhian ko po yan. Kaya kung magsalita ako hanggang sa nasanayan ko na po, talagang kung magsalita ako talagang masakit. Tagos hanggang buto. Pero nung nalaman ko na hindi pala kalugod-lugod sa Diyos yan, pinaubaya ko na sa Diyos. Mas mainam na lang, manahimik ka na lang. Ayun ang kalugod-lugod sa Diyos. At manalangin ka, ipaubaya mo sa Diyos sapagkat siya nga ang gaganti. Ang Diyos ang gaganti. Ayan. So, alam nyo ba kung paano at saan tayo pupulutin kung tayo ay patuloy magsisinungaling at patuloy tayong gagawa ng mga kasamaan? Alam nyo, sa impyerno tayo pupunta, dadamputin. Pakinggan natin sa aklat ng Revelation or Pahayag, chapter 2, chapter 21, verse 8. Ang sabi dito, pakinggan po natin kung anong kahinatnan natin. Ayan, lahat ng masasama. Ayan, pakinggan po natin dito sa aklat ng Pahayag, chapter 21, verse 8. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa, sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling
sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Ayan po mga kapatid, ang pangalawang hantungan natin ay kumukulo o naglalagablab na asupre. Ayan, ganyan yung nangyari sa Sodoma. Kaya yung nangyari sa Sodoma at Gomora mga kapatid, yun po ay pagbabala ng Diyos na ganyan na ang kasasapitin natin sa huling araw. Kapag hindi po tayo magbagong buhay, hindi po tayo magpagsisihan ng ating mga kasalanan, yun po, yung nangyari sa Sodoma at Gomora, ipinakilala ng Diyos na yun po yung kasasapitan natin. Ayan, sa kumukulong asupre. Pinaulanan ng asupre yun ng nagbabagang asupre, yung Sodoma at Gomora. Kaya kung tayo ay magpapatuloy sa likong pamumuhay natin mga kapatid, ayan, ang babagsakan natin dito sa ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Kaya ini-encourage ko po kayo mga kapatid, kung ayaw nating mapunta dito sa kumukulo ay naglalagablab na asupre na ito, ituwid na po natin ang ating pamumuhay. Kaya sa oras na ito, inaanyayahan tayo ng Panginoon na sa banal na pamumuhay. So basahin po natin dito sa aklat ng unang Pedro chapter 1, 13 hanggang 25. Ang sabi dito ni Apostol Pedro, yan, chapter 1. Ayan, pakinggan po ninyo at unawain mga kapatid kapag ito po ay dumaan sa inyong mga wall. Unawain po ninyo sapagkat ang nais po ng Panginoong Hesus, ang nais po ng Panginoong Diyos Ama at Diyos Anak ay maligtas po tayong lahat. Yan po ang layunin ng Diyos. Kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang tayong lahat ay maligtas. Kaya hindi po biro kung tayo po ay nagnanais na maging tagasunod ng Panginoon. Kaya itakwil po natin yung lumang pamumuhay, itakwil po natin yung lumang pagkatao at harapin natin yung pamumuhay at pamumuhay na may kabanalan. Ayan. So, basahin po natin mga kapatid kapag ayan, pakinggan po ninyo at unawain. Ang sabi po dito ni Apostol Pedro, ayan, kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan. 13. Ayan, tama. Yung nga, sinasabi hindi. Mga isipan, magpakatatag kayo ang lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Kristo Jesus. Ayan. Siyempre, kapag tayo po ay nakipag-isa sa Panginoong Jesus, kung ano man po ang kamtan niya na ipagkakalob sa kanya ng Ama, ipagkakalob din po sa atin. Yan din po yung kakamtan natin. O tuloy, bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal. Ano man ang inyong ginagawa, ayan, dapat tayo, yaman ang Diyos ay banal, dapat din tayong magpakabanal ano man ang ginagawa natin. Dapat maging banal. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng salitain natin, lahat ng sabihin natin, dapat yung patungkol sa pagiging banal. Sapagkat kung ganun pa rin yung mga pananalita natin, pangungusap natin, wala po yung mga bagay na iyan, hindi po tayo mapagharian ng Diyos. Kaya inanyayahan po kayo ng Panginoong Hesus na tayo ay tumahak na po sa panibagong buhay. Sumunod tayo sa Panginoon at itakwil natin ang mga bagay na ito. Ayan. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang itinatangi ang Diyos.
Pinahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama. Igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ayan yung minana ko walang kabuluhan ng ayan, walang kabuluhang pamumuhay Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristo, inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Ayan po. Kaya dapat makipag-isa po tayo sa Panginoong Hesus kung nais po nating maging alagad niya or nais nating sumunod sa Kanya. Itakwil po natin yung ating pamumuhay, yung lumang pamumuhay. At limutin na natin ang ating sarili. Ayan po ang dapat nating gawin kung tayo'y nagnanais na maging tagasunod kay Kristo. Ayan po. 25. Tuloy. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa kanya nanalig kayo sa Diyos na sa kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Anupat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayon malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan. Anupat naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangangaral sa inyo. Yan po mga kapatid ang kabuuhan ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Ayan po. So napakaganda po ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Kaya ito naman po ang aking tagubilin po sa inyo sa mga makapapanood po nito ay tangkilikin po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Tangkilikin po natin ang nagpapahayag ng katotohanan. At huwag po natin dapat hahayaan na ito ay makalampas sa atin, sapagkat yan po ang magdadala sa atin tungo sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pagsunod natin sa Panginoong Hesus ay tayo po ay magkakamit ng buhay na walang hanggan kung itatakwil po natin yung lumang buhay natin, kung itatakwil po natin yung lumang pagkatao natin at tayo'y mamumuhay ng may kabanalan. Kaya dapat po tayo magpakabanal sapagkat ang Diyos ay banal. Kaya nga ayon sa nasusulat, magpakabanal tayo sapagkat ang Diyos ay banal. At nandun din po yan sa lumang tipan. Tinuro din po yan ni Moises doon sa mga Israelita. Yan po mga kapatid, sana po ay nagbigay sa inyo ng bagong buhay, bagong liwanag, at bagong pag-asa ang mabuting balitang ito.
So hanggang sa muli mga kapatid, saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito, ang laging samukot dalangin sa ating mahal na Diyos Ama, Diyos Anak, ay sumainyo ang pagpapala ng Panginoong Hesus at gabayan kayo lagi sa araw-araw ng inyong pamumuhay. Ayan po. So, hanggang dito na lamang mga kapatid. Hanggang sa muli, kung ako'y bibigyan uli ng pagkakataon ng Panginoon na makapagpahayag muli sa inyo ng mabuting balita ng kaligtasan, ng mabuting balita ng Panginoong Yesus na para sa atin po, para sa lahat. Yan po mga kapatid, God bless you all. Hanggang sa muli. Thank you Lord. Thank you Jesus.